Good morning sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Blessy from Paranaque. Isa ako sa palaging nag-aabang ng mga kwento nyo bago matulog. May naging karanasan ako dati na tumatak talaga sa akin na akala ko ay hindi nag-i-exist. Noong mga panahon na yon ay ka-break lang namin ng boyfriend kong tawagin nating Jude. Umuwi ako noon ng probinsya ni na mama sa Baguio. Patagal ng panahon bago ako nakabalik doon. Yung dati naming bahay na ginawa na lang naming rest house ang pinag-stayan ko. Doon ako pansamantalang namalagi dahil tingin ko mas makaka-move on ako kapag nasa malayo at kung mapag-isa. Sa likod ng rest house namin ay may umbok ng lupa na matagal nang naroon. Hindi lang namin ito ginagalaw kasi ayaw pumayag ni tatay. May mga kasabihan din kasi sila na magkakasakit ang kung sino mang magtakangkang gibain yon. Nilagyan na lang namin ito ng harang para hindi masagi. Habang namamalagi ako doon ay parang may napapansin ako na every time nagiiwan ako ng candies o kaya chocolate sa sala ay palagi na lang itong nawawala. Hindi lang isang beses na may nawawala sa aking bagay tapos natatagpuan ko na lang ito makalipas ng ilang araw. Like kapag naglilinis ako, naiiwan ko lang saglit yung basahan. Tapos pagbalik ko ay bigla na lang itong mawawala. Minsan kapag namamalengke ako, tinatago rin yung tsinelas ko. Kaya ang ending, nagsusuot ako ng sapatos. Ang kadalasan na hindi na naibabalik sa akin ay yung mga pagkaing matatamis. Deadman na lang ako at nag-focus sa moving on era ko. Ayoko rin kasi na i-pressure yung sarili ko kakaisip kung bakit. Dahil baka mauwi lang sa depresyon yung pag-move on ko. Inisip ko na lang na baka may daga o pusa sa bahay. Pero after 2 months ng pag-move on ko, ay sinundan ako ni Jude. Humingi ito ng tawad sa akin at nangakong aayusin niya yung relasyon namin. Ako naman itong si Marupok, kaagad na pumayag. Hinayaan ko siyang magstay sa rest house namin sa Baguio. Ilang araw ng pag-i-stay niya doon ay maayos naman. Gumaganda na rin yung relasyon namin. Masipag siya, maalaga at malinis. Hanggang sa nagtataka na ako na parang nahihirapan siyang kumilos. Napapansin ko rin na parang may tumutubo sa katawan niya na mga butlig-butlig. Parang nagkaroon siya ng allergy or something. Tapos tumadaing siya ng palaging masakit daw yung tiyan niya. Ang sabi ni Jude sa akin na every time umiihi siya ay kulay itim yung ihi niya. Yung parang kulay ng coke. Minsan naman ay hirap daw siyang umihi. Nag-alala talaga ako noon kung anong nangyayari sa kanya. Hindi naman kasi siya dasinggero, wala ring bisyo. Kaya hindi ko alam kung bakit nangyayari sa kanya yon. Wala rin naman siyang history ng sakit sa bato. Napapansin ko rin sa kanya na panay kamot na siya sa kanyang likod. Okay lang sana kung simpleng pagkakamot lang. Kulang na lang ikiskis niya yung likod niya sa magaspang na bagay. Bigla rin siyang nilalagnat ng mahigit 1 linggo. Ilang beses na kami nagpabalik-balik sa pinakamalapit na klinik doon pero wala namang makuhang findings. Natatakot na ako at nababahala at the same time. Hindi na kasi ordinaryo yung butlig na tumutubo sa kanya. Ang naapagtataka dahil tuwing gabi pa ang pagsumpong niya ng pagkamot. Ang ilan nga sa mga butlig niya ay napisana at nakakadiri talaga dahil puro nana. Nagising na lang ako sa kalagitnaan ng gabi na bigla siya nagsisigaw sa sakit. Mainit daw yung likod niya. Ang pagkakadescribe niya ay para daw siyang binuhusan ng mainit na tubig at sobrang kati daw ng mga butlig niya. Kakaiba raw yung kati dahil ramdam niya yung pinakalooban nito. Pag-angat ko ng suot niya, nagimbal talaga ako sa mga nakita. May mga uod na lumalabas sa butlig nito sa likod. Ang pinakamalala, halos magpagulong-gulong na siya sa sakit ng tiyan niya na para daw hinihila palabas lahat ng kinain niya. Sumusuka na siya noon nang iniwanan ko saglit para humingi ng tulong sa labas. Sa sobrang takot ko ay napasugod ako sa bahay ng kapitbahay namin para humingi ng saklolo. Kaagad naman ako nitong dinaluhan at pinapunta ang isang albularyo. Dahil base sa nakikita nitong sitwasyon ni Jude ay hindi ordinaryong doktor ang makapagpapagaling dito. Nang dumating yung albularyo,
ay pinakuha agad ako nito ng isang palanggana. Nilagyan niya ito ng dalang tubig at nagsindi ng kandila. Pinatuloy niya ang hawak ng kandila sa tubig na nasa loob ng palanggana. Lumitaw ang isang hugis na hindi ako pamilyar. Nagsabi ito na pinaglaruan at naparusahan daw si Jude ng mga naatirang duwende sa likod ng rest house namin. Na may ginawa daw kasi ito dahilan kaya nagalit ang mga maliliit na nilalang. Pinausukan niya si Jude gamit yung dala niyang dahon tapos dinasalan. Pinipilit ko talaga siyang paaminin kung anong ginawa niya, kung bakit nagalit sa kanya yung mga duwende sa likod bahay. Hanggang sa kusa na itong magsabi sa akin na habang naglilinis siya sa labas ay aksidenteng nasira niya ang ginawang pangharang sa umbok na lupa sa likod ng rest house. At dahil hindi alam ni Jude na may mga naatira palang mga nilalang doon at nawala sa isip niya ang manghingi ng sorry, kaya ayon. Sinabihan kami ng manggagamot na para makabawi ay mag-alay daw kami ng pagkain bago sumapit ang alas 5 ng hapon kinabukasan. Sinunod ko talaga yung sinabi niya. Nag-alay kami ng matatamis na pagkain at manok na walang timpla. Paulit-ulit din ang paghingi ng sorry ni Jude sa mga hindi nakikitang nilalang. Pagkatapos ay pinarepair ko na rin sa kanya yung nasirang harang. Mga 2 araw ang lumipas ay parang wala nang nangyayaring kakaiba kay Jude. Bumalik na yung dating sigla at mood nito. Imagine, nagdanana na yung mga butlig niya sa katawan nung nakaraang araw at nagdideliryo na. Pero makalipas lang ng 2 araw, ni walang bakas ng butlig kang makikita. Parang hindi man lang ito nagkasakit. Pagkatapos nun ay nangako si Jude sa akin na hindi na niya muling gagambalain pa yung mga naatira sa likod ng rest house. Tuloy-tuloy yung naging maayos naming pagsasama. At ngayon nga ay mag-asawa na kami at may isang maliit na anak. Pareho kaming nakikinig sa inyong channel, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo itong kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras. Pagpalain sana kayo. Magandang araw po, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Connie from Camiguin. Kasalukuyan ako nakatira sa rest house ng asawa ko. Complicated pa kasi yung sitwasyon namin sa pamilya niya. Matagal ko nang nirequest sa asawa ko na lumipat ng ibang tirahan kahit nasa isang maliit na apartment lang niya ako patirahin na malayo sa rest house niya. Pero puro saka na lang yung sinasabi nito sa akin. Sobrang laki kasi ng rest house na to kahit na bungalow style lang. Maganda naman ang view dahil makikita mula sa kwarto ko ang kagandahan ng lake. Yun nga lang, parang hindi ako welcome sa rest house ng asawa ko. Ganito po kasi yun. Unang linggo kong magstay rito ay pakiramdam ko may iba pa kaming kasama sa bahay bukod sa akin, sa asawa ko at sa personal assistant. Kapag nandito yung asawa ko ay suwabe lang yung paligid. Pero kapag madalas na kaming 2 na lang ng personal assistant na si Marlene ang nandito, ay ramdam ko na parang may kakaiba. May mga pagkakataon kasing nakakarinig ako ng hagik-gik ng isang bata sa kabilang silid. Minsan ay parang may tumatakbo sa buong kabahayan habang nadidribble yung bola. Madalas, may mga bakas ng pares ng maliliit na paa basa sa parte ng bahay. May mga pagkakataon pa na parang may batang sumasampa sa higaan ko at nagpapatalon-talon sa kalagitnaan ng gabi. Alam niyo po yung nasa kasagsagan ka ng kasarapan ng tulog tapos magigising ka na lang ng ganon? Grabing kilabot talaga ang naramdaman ko. Tanda ko pa noon na tumatakbo ako papunta sa kwarto ni Marlene sa sobrang takot. Tapos kinabukasan ay basang-basa na yung higaan ko. Nung isang beses na maghapon kami, nagulat ako dahil may narinig akong lagaslas ng tubig na galing sa kusina. Iniisip ko pa noon na baka mali ako nang narinig. Pero nung nag-react na si Marlene na may naririnig kaming nabasag na plato at boses ng umiiyak na bata, napasugod kaming pareho sa kusina.
Pagdating naman doon ay walang katao-tao. Iniisip ko pa noon na baka mali lang kami ng narinig, kaya tinapos na lang namin yung pagkain. Niligpit na ni Marlene yung pinagkainan at dumiretso na ako ng sala nang biglang nagpatay ang ilaw. Hindi ko napigilang mapatili dahil sa gulat. Kaagad kong tinawag si Marlene at sinabihan na bukas na maghugas at dumiretso na siya ng kwarto. Nang gabing yon ay walang kahit isa sa amin ang lumabas ng kwarto namin. Nasundan pa ang mga kababalaghan nang maligo ako sa pool. Tanghaling tapat pa yon. Nasa loob ng bahay si Marlene, binibigyan ng instructions yung kinuha kong kasambahay, 2 babae at 2 lalaki, para madagdagan yung tao sa rest house. Hindi kasi talaga ako mapanatag kung kaming 2 lang ni Marlene ang nandito. Nakaupo ako noon sa may gilid ng pool, tapos nakalublob yung binti sa tubig. May sumulpot na batang lalaki sa kung saan, tapos biglang tumalon. Nagulat ako noon at napaisip na baka anak ito ng 2 kasambahay. Sa takot ko na malunod ito, ay nagmadali akong lumangoy sa pool para daluhan ito. Pero pagdating ko sa gitnang bahagi, ay wala naman akong batang naabutan. Tiningnan ko ang buong paligid. Walang ibang tao maliban sa akin. Sinilip ko pa yung ilalim ng pool, pero wala naman akong makitang bulto ng bata. Nakalublob lang yung katawan ko sa tubig, pero ramdam ko ang pagtaas ng balahibo ko noong mga oras na yon. Malabo na namalikmata lang ako dahil kitang-kita ko yung pagtalon nito. Nakaramdam na ako ng kilabot dahil napagtagpi ko yung nangyari nung nakaraang gabi. Natatakot na ako noon kasi pairamdam ko talaga ay parang may mali. Kaya mabilis na akong lumangoy papunta sa gilid ng pool. Nanlaki na lang yung mga mata ko nang maramdaman kong parang may humihila sa binti ko na nagmumula sa ilalim ng pool. Pagyuko ko, bumungat sa akin yung batang lalaki na namumutla at purong itim ang mga mata. Sumigaw talaga ako noon ng sobrang lakas, sapat para marinig ni Marlene yung boses ko. Nag-hysterical at tagahabol na ako ng hininga nang daluhan ako ng 2 lalaking hiner ko. Nanginginig sa takot at umiiyak na akong napayakap kay Marlene. Hindi lang doon natapos yung kalbaryo. Nasundan na naman ito nung nag-host ako ng party. Hindi lang ako ang saksi, pati yung ibang mga bisitang inimbita ko. Nasa kasagsagan na kami ng pagsasayaw na bigla na lang namatay yung music. Yung lights ay nagpapatay sindi rin. Napatingala ako sa nasaksihan. Dahil pati sa party ay walang patawad. Parang sumobra na talaga yung kung sino mang multo, elemento o demonyo ang nananakot sa amin. Napadasal ako noon nang wala sa oras nang biglang umalingaw ang boses ng isang batang lalaking parang may tinatawag. Para akong hihimatayin sa takot ng mga sandaling yon. Wala naman kasing bata dun sa party. Nagkanya-kanyang takbuhan yung mga bisita ko. Pati nga ako ay napatakbo na rin sa labas. Umieko sa pandinig ko yung pangalan na binabanggit ng batang multo. Pangalan ito ng ex-wife ng asawa ko. Doon ko naisip na parang may hindi sinasabi sa akin yung asawa ko tungkol sa rest house na yon. Tinawagan ko siya ng paulit-ulit. Hindi ko tinigilan hanggat hindi nito pinapaliwanag sa akin kung anong nangyari. Galing kasi siya sa isang business trip at kinabukasan nagpaliwanag siya sa akin. Yung rest house pala na yon ay dating bahay ng asawa ko at ng ex-wife niya na inabandona nila nang namatay yung anak nilang lalaki. Pareho daw silang busy sa trabaho noon kaya napabayaan ng anak. Nalunod daw ito sa pool. After mamatay ng bata ay na-depress yung ex-wife nito at nauwi sa hiwalayan. Iniisip kasi nito na nabaliw ng tuluyan ng ex-wife dahil panay banggit nito ng pangalan ng anak nilang namatay na nagpapakita at nagpaparamdam pa raw ito sa kanya. Dahil gusto rin ng asawa ko na mag-move on sa pagkawala ng anak kaya parang naging abandonado na yung bahay. Not until dumating ako sa buhay niya, pinagawa ang rest house at dito na ako pinatira. Nang malaman ko ang totoo
ay pinabless ko ang buong bahay at property. Dinalaw ko ang puntod ng anak ng asawa ko. Nagsindi ng kandila para sa ikatatahimik ng kaluluwa nito. At bilang mapapaniwalain sa paranormal ay nagpatawag din ako ng espiritista para mapatingnan ng bahay at mapanatag yung kaluluwa ng bata at tumawid na ito sa kabilang buhay. Matinding pakiusap ang ginawa ko para parehong ma-encourage yung ex-wife at yung asawa ko sa plano ko. Inabot pa nga ng 2 buwan bago ko sila mapapayag at thankful ako na tuluyan nang naatawid yung batang multo. Natanggap din ako ng parents ng pamilya ng asawa ko. Nag-reconcile sila ng ex-wife niya na may pamilya na ring iba at sa ngayon, ito at buntis na ako. Naninirahan pa rin dito sa bahay ng asawa ko sa rest house. Nangako siya na aalagaan na niya akong mabuti at hindi niya hayaang maulit yung mangyari tulad ng sa una niyang anak. Ito lang po yung kwento ko, Sir Bob. Hopefully ay marinig ko to sa channel nyo. Fan pala ako ng boses nyo pati ng narration. Thank you po and more subscribers sa inyo. Magandang hapon, Sir Bob, at sa lahat. Ako si Rico mula sa Casimiro, Las Piñas. Isa pala akong silent listener nyo. Nangyari itong ikukwento ko August 2023 nung nag-company outing kami at ginanap ito sa nerentahang guest house ng boss ko sa May Rizal. Sabi ni boss na kaibigan daw niya ang may-ari ng rest house na yon. Panoramic ang view ng naturang lugar. Pwedeng pang Instagram. Wanto-sawa ka talaga sa pagkuha ng pictures mula umaga hanggang gabi. Sulit na sulit talaga dahil hindi lang kagandahan ng naturang lugar ang napagpadagdag ng excitement, kundi yung mga ka-share namin sa nirentahang rest house. Konti lang kami since private ang company. Nasa 10 tao lang kasama yung asawa ni boss at yung anak niya. Hindi ako gifted. Hindi ako nakakaramdam ng kakaiba. Isang ordinaryong tao lang ako, kaya in-enjoy ko ng sobra yung outing namin na yon. Hindi katulad ng ibang kasamahan ko na unang pasok pa lang daw ang OA na. Ang daming patutsada. May nararamdaman daw silang presensya na may isang babae raw. Palihim ko lang silang tinawanan noon dahil noong mga panahon na to ay hindi pa ako naniniwala sa mga kababalaghan. Until sumapit yung gabi. Nagkatuwaan sila na maglaro ng Spirit of the Glass. Since hindi naman ako nakakaramdam at nakakakita, kaya pumayag ako. Na-curious na rin kumbaga. Naglabas yung isa ng Ouija board, baso at mga kandila. Inisa-isa niyang sindihan ang 10 kandila bago niya itaob yung baso sa gitna. Pagkatapos, inutusan niya kaming ilagay yung hintuturo namin sa ibabaw ng baso. Naghawak kamay kami at pumikit. Nakikigaya lang ako sa sinasabi nila dahil gusto ko rin ma-experience ang kakaiba kahit na hindi ako naniniwala. Hindi rin ako mapamahiing tao. Kumbaga, wala akong pake sa mga ganon. For entertainment lang ba? Pero naagaw na ang atensyon ko yung tinanong ng workmate ko kung may existing ghost ba doon sa rest house. Namangha ako nang kusang gumalaw yung baso papunta sa word na yes. Ang daming tumatakbo sa isip ko noon kung papaanong ipapaliwanag ng siyensya yung kusang paggalaw ng baso. Kaya hindi na ako nakafocus sa laro kundi sa baso na gumagalaw na lang. Tapos maya-maya bigla na lang namatay yung ilaw. Nagtilian yung mga babaeng ka-workmate ko. Pati si ma'am na asawa ni boss ay sinabihan na kaming tumigil na dahil hindi na nakakatuwa. Dapat nga ay hindi kami naglalaro ng ganon. Ang sabi ng nagpasimuno ng Spirit of the Glass ay hindi basta pwedeng patigilin yung laro dahil kapag ginawa namin yon ay baka mas lumala ang mangyari. Narinig ko pa ang sunod-sunod na pagmumura ng iba kong mga kasama. Bahagya na akong nakaramdam ng kilabot nang parang may dumamping malamig na kamay sa braso ko. Napa, ano yun pa ako sa mga ka-workmate ko dahil akala ko ay hinahawakan nila ako.
Yun ay dahilan ng pagsisimula nang makaramdam ako ng kilabot. Feeling ko noon na hindi ako okay doon, na para kang nasa horror movie. Inutusan ni boss ang isa sa amin na hanapin yung switch para i-check kung may nag-prank lang, pero wala kahit isa sa amin ang kumilos. Maliban na lang sa isang ka-workmate ko na babae. Alam ko na wala rin itong ibang choice kaya tumayo rin ako para samahan siya. Pero wrong move yata yung ginawa ko. Napindot ko ang switch at bumalik nga yung ilaw. Pero nasindak ako sa nasaksihan. Yung akala ko na matapang na ka-workmate kong babae ay nakangisi at nakaharap sa akin. Purong puti yung mga mata niya. Tumalsik pa sa damit ko yung malapot at kulay green nitong laway na parang plema na nga. Napatakbo ako pabalik sa pwesto ko kanina. Nagsabi yung ka-workmate ko na kailangan ay bumalik kaming lahat sa pagkakaupo, maliban na doon sa kasama namin na nasaniban. Dahil sa ayokong makita yung itsura ng ka-workmate ko, kaya mariin lang akong nakapikit. Nagbabaka sakali na sa paraan na yon maging okay na ulit ang lahat. Pero hindi umepekto. Pagdilat ko ng mga mata, nasa tapat na ng mukha ko yung ka-workmate kong babae. Hindi talaga napigilan na mapasigaw ako. Matinding kilabot yung naramdaman ko nun. Parang tatakasan ako ng ulirat sa nakita. Nakakatakot talaga yung itsura niya na naangisi pa. Gusto kong tumakbo pero mahigpit na hinawakan ng dalawang workmate ko yung magkabilang mga kamay ko para hindi raw bumitaw sa bilog. Tapos kitang-kita ko pa na pati yung asawa ni boss ay nasaniban. Tinanong ng workmate ko kung anong kailangan ng multo. Sumagot ito na wala naman daw siyang kailangan. Iniistorbo lang daw namin yung pananahimik niya. Kung hindi sana namin siya tinawag sa pamamagitan ng Spirit of the Glass, edi sana suwabe lang yung outing namin. Lumabas na kasalanan pa talaga namin. Grabe ang takot na naramdaman ko noong mga oras na yon. May kaba rin ako na baka ako ang sunod na sapian. First time ko talagang matakot ng ganong kalala. Akala ko nga mamamatay na ako. Buti na lang at kumalma yung kaluluwang sumasanib nung isa-isa na kaming humihingi ng patawad dahil nagambala namin ang pananahimik niya. Dahil sa experience ko na yon, ay nagkaroon na ako ng trauma sa mga madilim na lugar, pati na sa mga Ouija board o kung anumang pagtatawag. Maski nga sa pagtulog ko ay hindi na ako nagpapatay ng ilaw. Naglalagay din ako ng maraming unan sa higaan ko dahil natatakot ako na baka sa pagtulog ko, tabihan ako ng kaluluwa. Isa pang leksyon na natutunan namin ay wag na wag maglalaro ng Spirit of the Glass, lalo kapag may company outing kami. Hindi naman kasi laro yun. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento at maraming salamat sa inyong pagbabasa. More power sa channel. Magandang gabi sa inyo, Kuya Bob. Tawagin na lang akong Gaya. Kakalipat lang po namin noon sa Iloilo nang mangyari sa akin ng isang nakakakilabot na experience. Pasensya na po pala kung hindi okay yung pagsusulat ko. Kayo na po ang bahala. Bali mahilig po akong sumayaw at yung pagsali sa dance club or cheering squad ang kinahiligan ko. Nag-try out ako at nakapasok. May patakaran pala sila sa mga bagong members na dumaan muna sa isang newbie initiation para maging ganap na members na kami. Bali 7 kaming newbie noon. Nakaklose ko ang isa sa newbie doon na tawagin nating Aya. Anyways, gaganapin ng newbie ritual sa isang abandonadong rest house dito sa Iloilo at may limit na oras lang silang binigay. Dapat ay makatagal daw kami ng mahigit 4 na oras sa loob ng abandonadong rest house. Hindi ko alam kung bakit gano'n yung initiation nila na parang wala namang kinalaman sa pagsasayaw. Aminado nga ako noon sa sarili na matatakotin ako sa dilim. Pero dahil kailangan ko rin talaga ng slot sa pagiging regular member, kaya nag-take risk ako. Sayang din ang half payment sa tuition sa scholarship na inoffer ng school.
Hindi ko na lang po pala babanggitin kung saan dahil ayokong mapahamak sila. Tulong ko na lang din kay Papa yon para mabawasan ang gastusin. Dumating na yung araw na papasok na kami sa abandonadong rest house. Bandang 4:00 ng hapon yon nang magkita-kita kami. Hindi ko na lang pinahalata sa kanila na medyo kabado ako, lalo na nang bumungad sa akin yung itsura ng naturang lugar. Itsura pa lang, parang hindi ka na magtatagal kahit kalahating oras. 2 palapag yung lumang bahay. Tinubuan na nga ito ng makakapal na baging. May lumot na yung ibang bahagi at sira ang bintana sa second floor. Paniguradong malamig mamayang gabi, sabi ko pa. Buti na lang at may panloob akong damit at naka-sweatshirt pa. Mga around 6 p.m. nang isa-isa na kaming pinapasok. Nilista na yung mga pangalan namin at binigyan ng numbers. Every 30 minutes, saan sila magpapasok ng panibagong members. Naririnig ko na yung tilian ng 2 naunang members. Nagtawanan lang yung mga nasa labas. Ramdam ko na yung paninigas sa mga tuhod ko, itagtag pa yung takot na nararamdaman ko dahil sa gagawin. Tapos may naririnig na akong umiiyak na kasamahan namin sa loob. Nagmamakaawa na ito na palabasin pero hindi nila pinapalabas. Yung naunang 2 nga sa akin ay gustong mag-back out pero hindi sila pinayagan. Kaya wala ring choice. Ang sabi ko pa noon, para na lang sa scholarship. Pero kalmado pa rin yung friend kong si Aya. Nauna itong pumasok sa akin. Pansin ko na hindi man lang ito kinabahan o baka nagpanggap lang na matapang. Sumapit ang 8:30 p.m. Tinawag na yung pangalan ko. Medyo creepy pa nga ang tinginan ng 2 lalaki. Basta kinilabutan ako sa way ng pagtitig nila sa akin. Sinamahan na nila ako sa loob ng pintuan. Binulungan pa ako ng isa na kita-kits daw mamaya sa loob. Pero deadma lang ako dahil nakafocus yung atensyon ko sa abandonadong rest house na yon. Ang nasa isip ko ay ang mahanap agad si Aya para at least may kasama ako doon. Dahan-dahan na ako naglakad papunta sa loob. Bumungad sa akin ang kadiliman, as in sobrang dilim. Napayakap pa ako sa sarili dahil mas malabig pa sa loob kesa sa labas. May narinig na akong mga kalabugan, tilian, meron pang hingal na hingal at merong umiiyak. Kabado talaga ako noong mga oras na yon. Hindi ko kasi makita yung pinakaloob. Natatakot din ako na baka may masagi akong nakakatakot na nilalang o kaya mabunggo. Kaya kahit takot ay dahan-dahan pa rin ako naglalakad. Maya-maya ay may nagbukas ng flashlight. Tinurot nito sa buong paligid ang liwanag. Nasilaw ako nung tumapat na ito sa akin. Nakangisi siyang lumapit at sapilitan na hinila ako sa isang tabi. Pinaghalong takot at sakit yung naramdaman ko. Sakit sa pagkahila at sadsad ng paa ko sa sahig. Naisip ko na ibang newbie initiation pala ang gusto nilang gawin. Naiyak na lang ako sa isiping yon. Pero bago ako nito magawa ng kahalayan, ay mapuwersang hinablot ito ni Aya paharap sa kanya. Nakita ko yung kaibigan kong nakatayo at walang pasabi na hinalikan yung lalaki. Sa una ay nag-enjoy pa yung lalaki, pero nagimbal talaga ako nang biglang nangitim at naging mabalahibo ang balat ni Aya. Matapos lang ng ilang segundo ay bumagsak sa harapan ko na wala ng buhay yung lalaki. Sobrang takot ko nun dahil hindi ko lubos akalain na isa palang halimaw o aswang si Aya. Ganon din yung ginawa niya sa isa pang lalaki na papalapit. Katulad kanina ay hinalikan niya ito at para bang sinisip-sip ang kung anumang buhay meron ito. Bumagsak ulit sa harapan ko ang katawan ng lalaki. Pinigilan ko talaga yung sarili kong tumili dahil sa takot na baka ako naman ang isunod ni Aya. Pero hindi nito ginawa. Tumakbo lang ito ng pagkabilis-bilis pataas ng rest house. Pinili ko na lang magtago sa ilalim ng hagdanan na parang batang yakap ang tuhod. Hanggang sa matapos ang oras ng newbie ritual. Mga around 1 a.m. nang sabay kaming pinalabas sa rest house. Kalmado lang na lumabas si Aya na parang walang nangyari.
Safe naman ako nakauwi sa bahay. Hawak ko yung malaking sikreto ng kaibigan ko. Kumalat agad yung balita sa nangyari doon sa dalawang lalaki na naragpuan malayo sa rest house na pinasukan namin. Nawala na kami ng kontak ni Aya makalipas ng ilang taon. Pero kung nasaan man siya, sana ay maayos ang kalagayan niya. Ito lang Kuya Bob ang story. Sana ay mapili ninyong mabasa to at ma-narrate sa channel. Thank you in advance.